Okay, magandang araw mga bata. Magkakaroon tayo ng second quarter examination o second periodical examination ngayong school year 2025 to 2026. Basahin mabuti ang panuto o instruction o direction. Piliin ang titik ng pinakatamang sagot. Unawaing mabuti ang bawat pangungusap upang matukoy ang tamang sagot na hinihingi. Huwag mag-aksaya ng oras sa iisang katanungan, sagutan ang lahat ng katanungan. Kung may katanungan, itaas ang iyong kamay upang mapansin ng iyong guro. Ibig sabihin, ang mga pangungusap dito ay maaring tamang sagot, pero ang inyong pipiliin ay ang pinakatamang sagot. Huwag kayong mag-aksaya ng oras sa iisang katanungan, okay? Pwede ninyong balikan, no, yung mga katanungan o numero na hindi nyo alam. So, kung meron kayong katanungan, kung ito ay face-to-face, hindi kayo maaaring makipag-usap sa inyong mga kaklase. Okay, umpisahan na natin. Number 1. Si Gabriela Silang ay humalili sa kanyang nasawing asawa na si Diego Silang upang pamunuan ang revolusyon laban sa mga Kastila. Bakit siya ang humalili at hindi ang ibang tao? Letter A. Dahil gusto niyang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang asawa. Letter B. Dahil gusto niyang makilala bilang kauna-unahang babaeng general. Letter C. Dahil nag-aalab ang kanyang pagmamahal sa bayan at nais niya itong palayain. Letter D. Dahil nais niyang parusahan ang mga Espanyol sa kanilang mga pang-aabuso. Number 2. Si Diego Silang ay binaril ng isa sa kanyang mga tauhan na binayaran ng mga Espanyol upang paslangin ito. Ang pangyayaring ito ay isang halimbawa ng blank. A. Pagtataksil para sa personal na interes. Letter B. Pagtataksil para palitan ang palpak na liderato. Letter C. Pagtataksil para maitaguyod ang mas maayos na pamahalaan. Letter D. Pagtataksil para suportahan ang pamahalaang Espanya para umunlad ang Pilipinas. Number 3. Nahuli si Gabriela Silang at ang iba pang mga revolusyonaryong Pilipino sa kabundukan kung saan sila nagkukuta. Ang dahilan ng kanilang pagkakahuli ay mayroong Pilipino na nagturo sa kanilang kinalalagyan. Ang ibig sabihin nito ay A. Likas sa mga Pilipino ang pagiging traidor. Letter B. Likas sa tao ang maging traidor para sa kanyang sariling interes. Letter C. Likas sa mga Espanyol na turuan ang mga Pilipino ng mga masasamang kaugalian. Letter D. Likas sa mga Espanyol at mga Pilipino na pumasok sa mga likas sa mga Pilipino at likas sa mga Espanyol at mga Pilipino na pumasok sa mga kasunduang pinansyal. Take note class sa number 3, ang Gabriela, wrong spelling yan, no? Dapat isang L lamang yan, no? Hindi double L. Kasi yung double L, yun yung Gabriela na English, no? Pero yung Gabriela na Pilipino, iisang L lamang yan. Okay? Number 4. Ang pahayag ni Senador Benigno Aquino Jr. na Filipinos are worth dying for ay may katumbas na kahulugan na letter A. Kailangan mamatay ang mga Pilipino bago lumaya. Letter B. Kailangan magpakamatay ng mga bayani para sa atin. Letter C. Kailangan itaya ng bawat Pilipino ang kanilang buhay. Letter D. Hindi nakakapanghinayang na mamatay para sa mga Pilipino. Number 5. Noong 1986, ang mga Pilipino ay nagprotesta, binoykot ang mga kumpanya na may kaugnayan kay Marcos Sr. at hindi nagbayad ng buwis. Ito ay magandang halimbawa ng letter A. Autonomy in action. Letter B. Civil disobedience. Letter C. Civil disturbance. Letter D. Rebellion and insurrection. Number 6. Ang pahayag ni Jose Abad Santos na isang magandang kapalaran para sa isang tao
ang mamatay na naglilingkod sa bayan ay nangangahulugang letter A. Ang mamatay na may ipinaglalaban ay isang magandang kamatayan. Letter B. Hindi lahat ng Pilipino ay nabibigyan ng pagkakataon na mamatay para sa bayan. Letter C. Ang kamatayan ay nakaangkla sa iba't ibang panahon, lugar at pananaw ng tao. Letter D. Ang magandang kamatayan ay para lamang sa mga taong mayroong ipinaglalaban. Number 7. Ang mga sumusunod na pangyayari ay naganap noong panahon ng paghahari ng mga Espanyol sa Pilipinas maliban sa letter A. Ang pagbitay sa 3 pari na tinaguriang Gumburza. Letter B. Ang paghalal kay Miguel Lopez de Legazpi bilang gobernador general. Letter C. Ang paglinlang kay Macario Sakay na sumuko at siya ay bibigyan ng amnestiya. Letter D. Ang paghihiganti ni Francisco Sindrejas o mas kilala bilang Francisco Daguhoy ng Bohol. Number 8. Ang mga sumusunod na pangyayari ay naganap noong panahon ng Amerikano maliban sa letter A. Ang pagdakip kay General Emilio Aguinaldo noong Marso 1901. Letter B. Ang pagbuo ng La Liga Filipina na binubuo ng mga Pilipinong may pinag-aralan. Letter C. Ang pagkamatay ni General Gregorio del Pilar sa Pasong Tirad noong Disyembre 1899. Letter D. Ang pagtungo ni General Antonio Luna sa Nueva Ecija upang dumalo sa isang pulong. Number 9. Naging karelasyon ni Dr. Jose Rizal ang siyam na mga babae na sina Segunda Katigbak, Leonor Valenzuela, Leonor Rivera, Consuela Ortega, Jose San, Gertrude Beckett, Nelly Bostid, Suzanne Jacobi, at Josephine Bracken. Ang ibig sabihin nito ay letter A. Babaero ang ating pambansang bayani. Letter B. Ang pagmamahal sa bayan ay walang kinalaman sa buhay pag-ibig. Letter C. Kailangan silang tustusan ni Dr. Jose Rizal sa pamamagitan ng kapangyarihan sa gobyerno. Letter D. Hindi dapat naging pambansang bayani si Dr. Jose Rizal dahil napakarami niyang babae. Number 10. Si Melchora Aquino na mas kilala bilang Tandang Sora ay lumaban sa mga Espanyol sa edad na 84. Ang ibig sabihin nito ay letter A. Mas mayroong malasakit ang mga matatanda kaysa sa mga kabataan. Letter B. Wala nang pinagkakaabalahan ang mga matatanda noong panahon ng mga Kastila. Letter C. Mas matapang ang mga matatanda kaysa sa mga kabataan noong panahon ng Kastila. Letter D. Walang pinipiling edad, kasarian, paniniwala o estado sa buhay ang pagmamahal sa bayan. Number 11. Ang labanan sa Mactan sa pagitan ni Lapu-Lapu at Ferdinand Magellan ay itinuturing na kauna-unahang panalo ng mga Pilipino laban sa mga Kastila dahil A. Ito ang unang pagkakataon na nagtuos ang mga Pilipino at Kastila. Letter B. Ito ang tanging tagumpay na nalasap ng mga Pilipino laban sa mga Kastila. Letter C. Ito ang pinakamatinding labanan sa pagitan ng mga Pilipino at Kastila. Letter D. Ito ang pinakamagandang halimbawa ng katapangan na ipinakita ng mga Pilipino. Number 12. Si Juan Luna ay isang Pilipino na tanyag sa pagpipinta at pinasikat niya ang spoliarium na nagpapakita ng kawalan ng hustisya o katarungan sa panahon ng mga Kastila. Ang ibig sabihin nito ay A. Hindi lamang sa paghawak ng armas ang pakikibaka. Letter B. Mas higit na makapangyarihan ang pagpipinta kaysa pakikidigma. Letter C. Mas maraming Pilipino ang hindi marunong magpinta sa panahon ng mga Kastila.
Letter D, tanging sa pagpipinta lamang na ipapahayag ang kawalan ng katarungan sa bansa. Number 13. Number 13 katanungan 13. Ipinangalan kay Sultan Muhammad Kudarat ang isang lalawigan sa Mindanao bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan. Alin sa mga sumusunod ang kabayanihang ipinamalas ni Sultan Kudarat? Letter A, siya ay nakipagkalakalan sa mga Portuguese at Dutch. Letter B, siya ay nagtatag ng Islamic Republic sa Maguindanao. Letter C, siya ay buong tapang na ipinagtanggol ang lupang kanyang sinilangan. Letter D, siya ay bumuo ng samahan upang suportahan ang katipunan ni Gat Andres Bonifacio. Number 14. Si Josefa Llanes Escoda ay hindi aktibong nakilahok sa digmaan laban sa mga Hapones. Sa halip, tinulungan niya ang mga Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain, damit, gamot, at iba pang mga pangunahing pangangailangan. Siya ay bayani dahil, letter A, ipinakita niya ang pagmamalasakit sa kapwa Pilipino. Letter B, ipinakita niya ang pagtulong sa kapwa ay isang magandang puhunan. Letter C, ipinakita niya ang mga tao ay dapat alagaan sapagkat sila ay tutulong din sa iyo. Letter D, ipinakita niya na siya ay isang mabuting nurse na tapat sa kanyang sinumpaang propesyon. Number 15. Si Apolinario Mabini ay tinaguriang ang dakilang lumpo. Sa iyong palagay, bakit ito ang naging katawagan ni Apolinario Mabini? Letter A, dahil siya ay lumpo, subalit mayaman. Letter B, dahil siya ay lumpo, pero mabuting tao. Letter C, dahil siya ay lumpo, subalit siya ay nagsilbing tagapayo ni Aguinaldo. Letter D, dahil siya ay lumpo, subalit siya ay nakapagtapos ng abogasya at naging sikat na abogado. Number 16, ang inyong pinakapaborito, bonus. Okay? Wrong spelling, wrong ha. Kapag nagkamali pa kayo sa spelling ng bonus, nandyan na yan sa taas. So, kukopyahin nyo na lang, okay? 17. Si Raha Sulaiman ay isang matapang na raha na ipinagtanggol ang Kamaynilaan laban sa mga mananakop na Espanyol. Maaari siyang ihambing kay Lapu-Lapu dahil A, pareho silang may katungkulan sa kanilang lugar. Letter B, pareho nilang ipinaglaban ang kanilang kalayaan. Letter C, pareho silang mga Pilipino na nakatira sa Pilipinas. Letter D, pareho silang mga Muslim na ayaw maging Katoliko. Number 18. Si Emilio Jacinto ay tinaguriang utak ng katipunan noong panahon ng pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas, sapagkat siya ang gumawa ng mga alituntunin ng katipunan, sapagkat siya ang tagapayo ni Gat Andres Bonifacio sa maraming bagay, sapagkat siya ang nagpaplano ng pag-atake sa mga Kastila, sapagkat siya ang pinakamatalino sa lahat ng kaanib ng katipunan. Letter A. So yung 1, 2, 3, and 4, yan lamang ay mga pahayag. Pero ang pipiliin yung titik o letra ng tamang sagot ay itong mga sumusunod. Letter A, tanging numero 1 ang tamang sagot. Letter B, ang numero 1 at numero 2 ang mga tamang sagot. Letter C, ang mga numero 1, 2 at 3 ang mga tamang sagot. Letter D, ang mga numero 1, 2, 3 at 4 ang mga tamang sagot. Okay, number 19. Si Apolinario Mabini ay namatay sa kolera. Si Emilio Jacinto ay namatay sa malaria. At si Marcelo H. Del Pilar ay namatay sa tuberculosis o TB. Ano ang ibig sabihin nito? A,
hindi immortal ang ating mga bayani. Letter B, hindi lamang bala ang nakakamatay. Letter C, maraming pagsubok sa pakikidigma. Letter D, maraming sakit sa panahon ng Kastila. Okay, number 20. Noong ika-3 ng Hulyo, 1892, itinatag ni Dr. Jose Rizal ang samahang La Liga Filipina na kung saan naging kasapi si Gat Andres Bonifacio. Ang pagsapi ni Bonifacio sa La Liga Filipina ay patunay lamang na, letter A, ang samahan ni Rizal ay higit na malakas kaysa sa Katipunan. Letter B, ang samahan ni Rizal ay mayroong magandang layunin para sa Pilipinas. Letter C, ang samahan ni Rizal ay mayroong mga koneksyon o impluensya sa Espanya. Letter D, ang samahan ni Rizal ay may kakayahang makapag-supply ng malalakas na armas. Number 21, ang mga sumusunod ay layunin ng La Liga Filipina na itinatag ni Dr. Jose Rizal noong ika-3 ng Hulyo, 1892 maliban sa A, pagkakaisa ng kapuluan. Letter B, pakikipagkasundo sa Espanya. Letter C, seguridad sa lahat ng nangangailangan. Letter D, proteksyon ng lahat sa karahasan at kawalan ng hustisya. Okay? Katanungan 22. Si Marcelo H. del Pilar ay isang manunulat sa La Solidaridad, isang pahayagan sa Espanya na kung saan isiniwalat niya ang mga pang-aabuso ng mga Kastila sa Pilipinas. Isa siyang propagandista na ang ibig sabihin ay A, isang taong nagpapaganda ng imahe ng ibang tao. Letter B, isang taong napakasikat sa pinilakang tabing. Letter C, isang taong ipinapakalat ang mga masasamang gawain. Letter D, isang taong sumusuporta sa mga programa ng pamahalaan. Number 23. Pinatay ni Juan Luna, ang dakilang pintor, ang kanyang asawa kasama ang kanyang biyanan o mother-in-law at sinugatan niya ang kanyang bayaw, brother-in-law, dahil sa sobrang selos. Dahil dito, masasabi nating, letter A, maaari siyang tanggalin bilang bayani dahil isa siyang kriminal. Letter B, maaari pa rin siyang ituring na bayani dahil sa kanyang mga obra. Letter C, maaari siyang alisin sa kasaysayan upang hindi maging inspirasyon. Letter D, maaari siyang ituring na isang kriminal dahil sa kanyang nagawang krimen. Number 24. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang Proclamation 1081 na naglagay sa Pilipinas sa ilalim ng martial law. Dahil dito, A, maraming tao ang inabuso, kinidnap, pinatay at ikinulong. Letter B, maraming mga rebelde ang sumuko sa pamahalaang Marcos Sr. C, nanlambot ang mga kritiko ng Pangulong Marcos Sr. sapagkat sila ay bantay sarado. Letter D, nasupil ang tangkang pagpapatansik kay Pangulong Marcos Sr. sa palasyo ng Malacanang o Malacanang. 25. Si Vicente Lim, ang kauna-unahang Pilipino na nakapagtapos sa prestihiyosong United States Military Academy sa West Point, Virginia, USA. Subalit siya ay mistizo dahil siya ay A, kalahating Pilipino, kalahating Intsik. B, kalahating Pilipino, kalahating Kastila. Letter C, kalahating Pilipino, kalahating Amerikano. Letter D, kalahating Pilipino, kalahating Hapones. Number 26, ipinapatay ni Emilio Aguinaldo si Gat Andres Bonifacio at ang kanyang kapatid na si Procopio Bonifacio noong ika-10 ng Mayo, 1897
malapit sa bundok nagpatong. Ang dahilan ay A. Nagwagi si Gat Andres Bonifacio bilang Pangulo ng Pilipinas. Letter B. Nagwagi si Gat Andres Bonifacio bilang punong ministro ng Pilipinas. Letter C. Nagwagi si Emilio Aguinaldo sa halalan, subalit ipinawalang bisa ito ni Bonifacio. Letter D. Nagwagi si Emilio Aguinaldo sa halalan, subalit pinaratangan ito ng pandaraya ni Bonifacio. Number 27. Pinatay si General Antonio Luna nang siya ay ipinatawag ni Aguinaldo sa kabanatuan para sa isang pagpupulong. Pagdating niya sa lugar, binaril siya at pinagtataga ng kanyang sariling mga tauhan. Masasabi natin na, letter A, likas sa mga Pilipino ang pumatay ng kapwa Pilipino. Letter B, mayroong agawan ng kapangyarihan sa hanay ng mga Pilipino. Letter C, mayroong nagtanim ng galit kay General Luna kung kaya siya ay pinatay. Letter D, nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ni General Luna at ng kanyang mga tauhan. Number 28. Pinugutan ng ulo si Vicente Lim ng mga Hapon at hindi na natagpuan ang kanyang bangkay. Ang ginamit sa pagpugot ng ulo ni Vicente Lim ay ang katana. Ang katana ay A. Isang uri ng tradisyonal na espada ng mga Hapones. Letter B. Isang uri ng kutsilyo na ginagamit ng mga Hapones sa digmaan. Letter C. Isang uri ng palakol na ginagamit ng mga samurai at shogun. Letter D. Isang uri ng espada na magkabilaan ang talim na ginagamit sa digmaan. Number 29. Ang 24 anyos na general na si Gregorio del Pilar ang humarap sa mga lumulusob na Amerikano sa kanilang pinagkukutaan upang arestuhin si General Emilio Aguinaldo. Ang insidenteng ito ay kilala bilang A. Ang labanan sa Pasong Tirad, B. Ang digmaan sa Pasong Tirad, C. Ang barilan sa Pasong Tirad, D. Ang ambush sa Pasong Tirad. 30. Ang 24 anyos na general na si Gregorio del Pilar ang humarap sa mga lumulusob na Amerikano sa kanilang pinagkukutaan upang arestuhin si General Emilio Aguinaldo. Ang insidenteng ito ay nagresulta sa A. Pagkamatay ng 1,000 Amerikano. Letter B. Pagkamatay ni General Emilio Aguinaldo. Letter C. Pagkamatay ng 1,000 mga Pilipino. Letter D. Pagkamatay ni General Gregorio del Pilar. Number 31. Ang 13 martires o 13 martir ay tumutukoy sa 13 Pilipinong manghihimagsik na binaril sa bayan ng Cavite noong Setyembre 12, 1896. Kabilang sa 13 martires ay sina A. Vicente Lim, Jose Abad Santos at Josefa Llanes Escoda. Letter B. Luis Aguado, Eugenio Cabezas at Severino Lapidario. Letter C. Francisco Mercado, Teodora Alonso at Pasiano Rizal. Letter D. Santiago Bonifacio, Catalina de Castro at Maxima Inocencia. 32. Si General Leon Quilat ay isang mabilis at mabangis na general na responsable sa serye ng mga pag-atake sa mga kuta ng mga Espanyol sa lungsod ng Cebu at bayan ng Talisay. Ang tunay na pangalan ng general na ito ay A. Pantaleon Villegas. Letter B. Pantaleon Bebsi Villegas. Letter C. Pantaleon Dolorosa Villegas. Letter D. Pantaleon Seriatico Kikoy Villegas. Number 33. Binitay ng mga Kastila ang 3 pari na sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora o mas kilala bilang Gumburza upang A. Ipakita sa mga Pilipino kung paano gamitin ang garote.
Letter B, ipakita sa mga Pilipino na mababa ang tingin nila sa mga pari. Letter C, ipakita sa mga Pilipino na ang mga pari ay hindi makakatulong sa kanila. Letter D, ipakita sa mga Pilipino na wala silang sisinuhin, mapapari man o ordinaryong Pilipino. Number 34. Ang tatlong pari na sina Padre Gomez, Padre Burgos at Padre Jacinto ay binitay sa pamamagitan ng garote. Ang garote ay isang A, bagay na ginagamit sa pagsakal sa isang tao. Letter B, bagay na may matalas na blade, pampugot ng ulo. Letter C, bagay na may lubid kung saan sinasabit ang taong nahatulan. Letter D, bagay na kung saan nilulublob ang isang taong hinatulan ng kamatayan. 35. Si Emilio Jacinto ay tinaguri ang utak ng katipunan dahil sa mga sinulat niya para sa katipunan. Kabilang narito ang mga aral ng katipunan ng mga A and B. Ang A and B na ito ay tumutukoy sa A, ama ng bayan, B, adhikain ng bayan, C, anak ng bayan, D, alituntunin ng bayan. Number 36. Ang kartilya ng katipunan na isinulat ni Emilio Jacinto para sa mga bagong kasapi ng katipunan ay nagsisilbing A, gabay sa tamang pagkilos ng isang kasapi, B, gabay sa tamang pakikipaglaban ng isang kasapi, letter C, gabay sa tamang pamumuhay bilang isang Katoliko, letter D, gabay sa kalusugan ng bawat batang Pilipino upang lumaki silang malusog. Number 37. Ang mga sumusunod ay ang mga turo ng katipunan na matatagpuan sa kartilya ng katipunan ni Emilio Jacinto maliban sa A, pag-anib sa iisang relihiyon. Letter B, pagtanggol sa mga inaapi. Letter C, pagpapahalaga sa oras kesa sa kayamanan. Letter D, paggalang sa kapwa anuman ang kulay ng kanyang balat. Number 38. Ang noli me tangere at el filibusterismo ay ang dalawang pinakatanyag na mga nobela na isinulat ni Dr. Jose P. Rizal. Ito ay naging tanyag dahil A, ito ay naglalaman ng iba't ibang salawikain. Letter B, ito ay naglalaman ng iba't ibang alamat at kwentong bayan. Letter C, ito ay kwento na nagpapakita kung paano umabuso ang mga Kastila. Letter D, ito ay kwento na nagpapakita ng mga trahedyang sinapit ng mga Kastila sa Pilipinas. 39. Si Teresa Magbanwa ay ang unang babaeng mandirigma sa Panay at tanyag bilang Joan of Arc of the Visayas. Pinatunayan niya na A, ang mga babae ay may angking tibay ng puso at katapangan. B, ang mga babae ay may angking lakas na higit pa sa mga lalaki. Letter C, ang mga babae ay may angking talino na mas higit pa sa mga lalaki. Letter D, ang mga babae ay may angking natural na husay sa pakikidigma higit pa sa mga lalaki. Katanungan 40. Si Teresa Magbanwa ay ang unang babaeng mandirigma sa Panay at tanyag bilang Joan of Arc of the Visayas. Siya ay isang blank at pinuno ng militar. A, Army. B, Veterinaryo. C, Cashier. D, Guro. Okay, number 41. Sino sa mga sumusunod na mga babaeng bayani ang hindi humawak ng armas upang ipagtanggol ang ating inang bayan? A, Gabriela Silang. B, Josefa Lianes Escoda.
C. Melchora Aquino. D. Teresa Magbanua. 42. Sinong babaeng bayani ang tinaguriang Joan of Arc of Ilocandia dahil pinamunuan niya ang himagsikan sa rehiyon ng Ilocos noong panahon ng mga Kastila? A. Gabriela Silang. B. Josefa Llanes Escoda. C. Melchora Aquino. D. Teresa Magbanua. Number 43. Sino sa mga babaeng bayani ang masasabi nating naging mapalad ang personal na buhay dahil siya ay nabuhay ng mahabang panahon? A. Si Gabriela Silang na pumanaw sa edad na 107 taong gulang. B. Si Josefa Llanes Escoda na pumanaw sa edad na 107 taong gulang. C. Si Melchora Aquino na pumanaw sa edad na 107 taong gulang. Letter D. Si Teresa Magbanua na pumanaw sa edad na 107 taong gulang. Number 44. Ang hukbo na pinamunuan ni Lapu-Lapu ay 1,500 o 1,500 laban sa 60 o 60 tauhan ni Ferdinand Magellan. Sa madaling salita, ang hukbo ni Lapu-Lapu ay A. 25 beses na mas malakas, 25 times. Letter B. 2 beses, 2 times, na mas malakas kesa sa mga tauhan ni Magellan. C. 20 beses, 20 times, na mas malakas kesa sa mga tauhan ni Magellan. Letter D. 200, 200 times, beses, na mas malakas kesa sa mga tauhan ni Magellan. Number 45. Ang isang lansangan sa Cebu City ay pinangalan ng Leon Kilat Street bilang pagkilala sa kabayanihan ni General Leon Kilat. Ang resulta ay A. Palagi nating naaalala ang kanyang kabayanihan. Letter B. Palagi nating naaalala ang mapait na nakaraan. Letter C. Palagi nating naaalala na tayo ay sinakop ng mga Kastila. Letter D. Palagi nating naaalala ang mga kalupitan ng mga Kastila sa Pilipinas. Number 46. Sina Juan Ponce Enrile at Fidel V. Ramos ang nanguna sa kodita noong panahon ng Rehimeng Marcos Sr. Ang kodita ay nangangahulugang A. Malawakang protesta ng mga tao sa lansangan laban sa gobyerno. Letter B. Biglaang pagbaba ng kasalukuyang Pangulo sa kanyang pwesto. Letter C. Malawakang pag-aresto ng mga pulis sa mga taong kalaban ng gobyerno. Letter D. Pagpapatalsik sa kasalukuyang gobyerno na karaniwang ginagawa o isinasagawa ng militar. Number 47. Noong Pebrero 25, 1986, sabay na nanumpa bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas sina Corazon Cory Aquino at Ferdinand Marcos Sr. sa magkahiwalay na lugar sa Pilipinas. Maaari bang manumpa ng sabay ang dalawang tao bilang presidente ng Pilipinas? A. Hindi. Dahil iisa lamang ang presidente na inihahalal ng mga tao. Letter B. Oo, dahil maaaring magkaroon ng de jure at de facto president. Letter C. Hindi, dahil labag ito sa saligang batas ng Republika ng Pilipinas. Letter D. Oo, paghahatian ng dalawang presidente ang termino ayon sa kasunduan. Number 48. Binili ng Estados Unidos o ng Amerika ang Pilipinas sa halagang 20 milyong piso o 20 million pesos noong 1898. Sa makatwid, ang Amerika ay hindi naging A. Mabuting kaibigan ng Pilipinas. B. Tagapagligtas ng mga Pilipino mula sa kamay ng mga Kastila.
Letter C, tapat sa kanilang pangako na papalayain ang Pilipinas noong 1898. Letter D, unang bansa na tumulong upang palayain ang Pilipinas sa mga Kastila. Okay? So, tapos na ang pagsusulit, no? So, ang inyong gagawin, dahil tayo ay distance learning, o work from home kami, no? Dahil tayo ay distance learning, pipicturean ninyo ang inyong mga sagot at ito ay ipapasa sa akin, no? So, ang inyong kasagutan ay ilalagay sa, alam nyo na yan, no? Palagi na natin ginagawa, pero alam nyo na kung saan ilalagay, sa isang buong papel, one whole sheet of paper. At palagi ko na sinasabi sa inyo na huwag kalimutan ang pangalan, isulat ang pangalan, inyong pangalan, petsa, grade and section, at ilalagay nyo ang second quarter examination. Okay? So, hihintayin ko ang inyong mga kasagutan hanggang Lunes lamang, no? Hanggang Lunes, Oktubre 20, 2025. So, maraming salamat at mabuhay.